Po sa lahat at welcome back po sa Family Galas. Namiss namin kayo. Naway di nyo nakalimutan ng aming pasalubong. Biro lang. Pangilap lang sa amin. Last week kasi si Kim eh. Last week si Kim eh. Last week ba? 2 weeks ago na yun? 2 weeks ago na, no? So, nasusunod sila Brother Donald, no? Sige po, welcome po sa lahat. Let us start in opening prayer. So I would request everyone to keep our presence in our Lord Jesus Christ. So let us pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataon at pribilehiyo na kami po ay magkasama-sama muli through this home Bible study, O Lord, at kami po ay makapakinig, makapag-aral po ng iyong salita. Salamat po sa protection for the past whole week, Panginoon, and kami po ay malakas, kami po ay masigla. Kung meron man po sa kalagitnaan namin na may sakit at dumating pa rin po, salamat po, Panginoon, sa inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. As we start our study, Panginoon, may you seek our hearts, may you cleanse our heart, at kami po ay patawarin ninyo sa aming mga pagkakasala, sa aming mga naiisip, sa aming mga nasasabi, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga nagagawa na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, at salamat po sa inyong buktong na anak ng Jesucristo, na siya pong nagbayad ng aming mga kasalanan ngayon, bukas, pagpakailan pa man. We pray, O Lord, na kami po ay handa na makinig na inyong salita at sa inyong gagamitin po, sa inyong lingkod. Salamat po sa pribilehiyong ito na magamit upang mag-share po ng mensahe ngayong gabing ito. Naway kayo lang mo po ang may taas, mensahe niya lang po ang aking may share at hindi po ang aking opinion. At kami po ay sabay-sabay na matuto patungkol sa lesson na aming pag-aaralan ngayong gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa provision na ako po ay makapag-aral. Ganun din po ang mga kapatid. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at dasal din po namin ang kanya-kanyang Bible study sa Sharjah, sa Al-Nada, sa Rock, or sa iba pa pong lugar, Panginoon. Kayo po ang manguna sa mga preachers na inyong gagamitin. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila na patuloy pong magpapagamit sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy na umattend ng gawain despite of their busy schedule, despite of the obstacles, Panginoon. Pinili po namin na mag-join ng Bible study upang kami po ay lumago sa aming spiritual na pamumuhay. At salamat din po sa pangunguna ng aming pastor, si Pastor Anthony, at kanyang may bahay, buong pamilya, Panginoon, sa pagkabay sa amin, Panginoon, dito sa local church. We continue to provide their need at protectionan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga health. Patuloy po silang palakasin at gampanan po, Panginoon, ang ministry na inatas niyo sa pangunguna po ng aming pastor. At ganun din po, Panginoon, salamat sa bahay muli nila, Brother Kirby and Sister Joy. Salamat po, Lord, sa protection sa kanila sa kanilang bakasyon sa Pinas at protection sa pagbalik po nito dito sa Dubai. And salamat sa buhay nila na patuloy nilang pinapagamit po ang lugar na ito upang magamit po sa inyong gawain. Inaalala rin po pa namin, Panginoon, sila Brother Donald and family sa kanilang safety sa pag-stay sa Pilipinas as they are there for the holiday, at makasama po namin uli sila sa pagbalik po nila dito sa Dubai. Muli po, Panginoon, sa lamang po ang mataas na papuri. Dinarasal po namin ito sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat at welcome po kay Mama, kay Diana, kay Galas family. At as you can see, yung lesson po natin ngayon ay patungkol sa faithfulness. Ito po yung na-devotion ko last nung Monday. So, I just thought of digging it at gawin pong lesson ngayong gabing ito. Monday, bro? Nung last Monday, hindi, may devotion ako sarili.
Tapos sabi ko, parang natouch ako na ito na lang i-share ko. Gawing lesson. So, maganda po ito kasi buhay po ito ni Paul, no? As all you may know, itong 2 Corinthians, pag-aaralan po natin kung gaano po nilagpasan ni Paul yung suffering na pinagdaanan niya but still being faithful. No, nakaka-reflect po ako dito kasi personally, no, sa buhay natin bilang isang tao na lang muna, no. Pag may mga pagsubok tayo sa buhay natin, no, kahit na anumang pagsubok yan, nawawala yung pagiging committed natin, no, nagiging committed. Yung nagiging committed, no? No, dati committed tayo, nagiging committed, no? Committed yung faithfulness natin. So, maganda po itong pag-aralan at makita po natin paano po ang nangyari kay Paul, no? Ang title po ng ating lesson ay Faithfulness Through Suffering, no? Ang text po natin ay 2 Corinthians 11:23, chapter 11, verse 23 to 29. So, ang tema po ng ating pag-aaralan ay the true cost of ministry. At ang focus po natin dito is yung Paul's sufferings reveal the marks of a true servant of Christ. So as we go through sa ating lesson, bigyan po natin ng background and konting context yung Corinthians, no? Yung Book of Corinthians. Mga nakakaalam na, refresh po ito. Doon naman po sa mga hindi pa po ganong familiar sa ating konteksto, makakatulong po ito as we study yung lesson, no? Ito pong Corinthians, base po sa Bible, meron po itong pangyayari na nangyayari po ngayon. Okay? Hindi po itong mga pangyayari na division, mga pangyayaring may mga away-away, may mga pangyayaring spiritual maturity, or may mga false teacher. Hindi lang po yan nangyayari ngayon. Ito po ay nangyari from the time of Corinthians, no? Ito po ay sinulat ni Paul as a letter para po i-correct niya yung mga behavior, no? Yung ng mga Kristiyano sa Corinto. Okay? Ang kino-correct, ang kausap po niya dito yung mga believers sa Corinto. Ma-affirm din po yung authority niya bilang kanilang pastor or taga-lead. At ma-defend po yung totoong gospel. Kasi dahil nga nabanggit, ay may mga lumalabas ng mga false teacher, no? Preaching the same name of Jesus but peke. So ito po yung nangyayari as a background and context po ng Corinthians Church in general. At secondly, laganap po yung false apostle dito, no? Sa 2 Corinthians 10:13 po, as we go through later, kinonfront po ni Paul yung so-called chief apostles, or sa ibang Bible definition, tinawag niyang super apostles, self-proclaimed. Okay? May mga ganong apostles during that time na self-proclaimed na tinataas yung mga kaalaman nila dahil sila eloquent, dahil sila matalino. Kumbaga sa panahon natin ngayon, nakatapos ako ng ganito, no? So ito yung pinapamukha nila kay Paul, knowing Paul na hindi eloquent, na wala namang talagang, di ba, natapos. So ito po yung, dito po iikot yung storya, how Paul managed the situation. 2 Corinthians 11:5, ang sabi po dito, kung bubuksan niyo po yung Bible, 2 Corinthians 11:5, ang sabi po dyan, for I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. Yung chiefest po, ito po yung super apostles, no? Sabi sa 2 Corinthians 11:13, for such are false apostles, no? Deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. So dito po makikita natin na direkta na sinasabi po ni Paul sa mga
taga-Korinto na believers, na Christians, na sila ay mga peke, sila ay mga false prophets, false apostles. So, these men claimed spiritually superiority, they boasted their eloquence, and they criticized Paul for his weakness and suffering, no? Yung pinagdadaanan po ni Paul, makikita po natin kung gaano kalala kumpara sa mga pinagdadaanan natin ngayon bilang isang Kristiyano. And I know some of you already know, but i-refresh po natin para makita po natin kung ano-ano ang pinagdaanan ni Paul. At kung paano nag-respond si Paul doon sa mga sufferings na dumadaan sa. Kasi may dalawa yan. Minsan, pag may sufferings or pag may nangaaway sa atin, it's either we react or we respond, no? Paul's response was not to boast his strengths. Minsan, pagka niyabangan ka, wala ka sa lolo ko, wala ka sa lolo, di ba? Iyayabang mo rin kung anong meron ka. Pero si Paul, ang response niya, hindi siya nagyabang ng kanyang kalakasan. Kung di, niyabang niya yung kanyang kahinaan at kanyang pagdurusa. Nakita niyo yung contrast? Merong nagyayabang sa kanyang, meron akong ganito, meron ako niyan. Si Paul, hindi niya niyabang kung ano yung meron siya. Ang niyabang niya yung kanyang kahinaan at ano yung kanyang suffering dahil sa paggawa niya sa ministry para kay Jesus Christ. Ito po yung, dito po iikot yung ating kwento. So nasusundan po natin yung background at context po na ating lesson. So let us read the Bible in verses 11:23, chapter 11, 23 to 29. Let's start from the back. So one by one na lang po, no? Sige po. 11. Sige, so unahan ng maraming picture. 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. Sorry, isang verse na ako. Tigi isang verse lang tayo. 2 Corinthians chapter 11, verse 23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of. Amen. 24 of the Jews 5 times received, and 40 stripes, save one. 25 thrice was I beaten with the rods. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. 26 and of your names of them in furnace of waters and furnace of robbers, furnace by mine own countrymen, and furnace by the heavens and furnace in the city, and furnace in the wilderness, furnace in the sea, and furnace among the coast. 27 in weariness and sinfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. 28. Beside those things that are without, and that which cometh upon me daily, the care of all the tempest. 29. Who is weak, and I am not weak. Who is offended, and I will not. Amen. So dito makikita, minsan, pag binasa nga natin KJV, mahirap intindihin, pero dito binanggit yung mga pinagdaanan ni Paul, Kaya tingnan po natin yung verse by verse, Dito makikita natin na in verse 23, nabanggit dyan, di ba? Ulitin ko lang, are they ministers of Christ? Sino yung binabanggit? Nagsasalita dito si Paul. Binabanggit niya po yung mga false apostles. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths often. Often means po niya OFT. So dito po makikita natin si Paul sarcastically challenges the false teacher's claim,
parang sinabi niya dito, he says that if they call themselves a minister, how much more am I? Kung tinatawag niyo yung sarili niyo na kayo, so paano pa ako? Dito makikita natin yung contrast na, kaya ang sabi ni Paul dito sa verse 1, kung titingnan nyo, yung sabi niya, I speak as a 23, I speak as a fool. Parang nagsasabi na siya dito na kailangan kong kailangan kong magsalita, parang ganito ang gusto niya, kailangan kong magsalita ng ganitong way na para ako nagyayabang, para lang patunayan sa mga false teacher na to kung sino ako. Minsan, kailangan nating, minsan natatakot tayong i-defend yung sarili natin. Kasi minsan magmumukha tayong mayabang. Dito, kung makikita po natin dito, kaya sabi, I speak as a fool, sabi ni Paul. Kasi parang, as he defend himself, parang iniyayabang niya kasi yung sarili niya eh. Kaya ang sabi niya dito, paano pa ako? How much more? Sabi niya dito sa 23, if they call themselves minister, how much more I am? Pero, take note, not because of earthly credentials, yung niyayabang niya, but because of what he has suffered for Christ. Ang sabi dito, di ba? Labors more abundant. Siya po ay tirelessly working, spreading the gospel of God. Kung may imagine lang po natin sa mga past, kung ano po yung niyayabang ng mga false prophets, yung mga credentials sila ay magaling. Dito niyayabang ni Paul is yung tireless work niya as he spread the gospel. Ano pa? Sabi niya, stripes stripes above measures, no? Siya po ay na palo, no, nabitin severely, hindi lang isa but 40 nga eh. Mamaya mababasa natin kung ilan. Ano pa? In prison sa ay nakulong, frequently siya ay na-arrest repeatedly for preaching Christ, for sharing the word of God. Siya ay nakulong. And in death, siya po ay mayroong near-death experiences because of the gospel na kanyang ginagawa. So, ang key point po dito, ministry is not about the title, it is about the sacrifice. Ito po isang reminder sa atin na magmula po tayo ay naging Kristiyano, magmula tayo ay nag-serve na sa Panginoon, hindi po ito isang posisyon para tayo ay manliit ng tao, just like the false prophets are doing to Paul. Or hindi dahil naging Christian or naging deacon or naging pastor ka na, for example, is you look down on others na kasi masyado ka ng maraming alam. Nakagraduate ako ng Bible school, no? Tapos dun sa mga pastor na genuine, na hindi nakatapos ng Bible school, ang liit ng tingin mo. Pero you're saying na you are a pastor, no? Requirement ba ang pagiging graduate ng Bible school? Di ba hindi naman eh. Pero, hindi masamang mag-take ng Bible school kasi as you desire to be a pastor, you want to learn more. Pero it's a different story to look down on others na hindi nakatapos ng Bible school kasi ikaw nakatapos. Nasusundan nyo? So don't get me wrong, hindi po masama yung pag-e-enroll sa Bible school, okay? Maganda po yun. Pero it should not be the reason why you should look down to others. Ito po yung gusto nating i-highlight dito. Or, just like, makikita po natin as we go through our Christian life, may makikita, may ma-observe, hindi naman sa nag-judge, meron tayong ma-observe na may mga ganyan eh, na masyado ng mataas yung tingin niya sarili niya kasi maalam nga naman. So ito po yung danger pag masyado tayong na naapektuhan ng katalinuhan. So inangkinan natin na yung talino is from your work, not because from the work of God. And ito po yung difference kay Paul, no? Na alam niya na yung kakayanan niya ay hindi dahil sa kanya, it is because of God. So ito pong verse 24, nabanggit po dito,
of the Jews 5 times receive, ito yung kanina, I 40 stripes, save 1. Ano ibig sabihin nito? Under the Jewish law po kasi, sa Deuteronomy, buksan po natin para makita po natin yung story. Deuteronomy 25:3. Pakibasa po. Meron po silang customs and tradition. Di ba po dun sa pinag-aaralan natin sa every Sunday? We have to know the context. Meron pong custom and tradition. Tingnan po natin itong Deuteronomy 25:3. 25 verse 3. 25. Yes, 25 verse 3. Babasahin po natin. Deuteronomy chapter 25 verse 3. 40 stripes he may give him, and not exceed, lest if he should exceed and beat him above this with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee. So ito pong verses 25, chapter 25 verses 1 to 4 talks about laws concerning human relations. So ito po yung tradition nila na a man could not receive more than 40 lashes. No? Ito po ay kanilang sabihin natin rules during that time na hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng kahit na siya ay guilty, kahit na siya ay suspect, yes pa, may punishment siya, pero hindi pwedeng lumagpas ng 40. Kaya yung iba, para hindi magkamali, 39 lang. Kaya ang sabi dito, 39 save 1. Doon sa nabasa natin, nasusundan po natin. So dito makikita natin na that the authority during those time still look into the credibility matters. Kasi they still thought of the suspect as human being. So hindi nila ganun yung ano nila. So Paul endured how many times? 5 times of this beaten. Pero hiwa-hiwalay na sa imagine that. Mapalo nga lang ako ng nanay ko dati, hangir. Halos mamatay-matay na ako. Yung pa kaya, alam niyo yung pinapapalo, yung, di ba? So dito po, hindi po isang beses na 39 lashes. No? Anika, why you're laughing? Masarap yung palo. Di ba? So, Paul experienced this. So, anong makikita natin ditong realization? Na minsan tayo, no? Tayong minsan mga Kristiyano, magkaroon lang tayo ng konting sakit. Kaya guilty rin ako dito ha. Konting sakit sa buhok, pass mo na ako sa Bible study. Di ba? O, physical pa lang yan ha. Pass mo na ako sa Sunday. At sakit naman ako nung kalingkingan ko. Ayan, sa physical to. Ato, wala po tong realization lang to sa sarili ko. Minsan, wala akong masasabayan. Mahirap mag-commute. Pass muna ako sa... Ito po yung mga realization lang na nahihirapan tayo eh. Pero paano itong paghihirap ng mga old Christians, di ba? Ulit-ulit po ito, pero ang gandang realization to sa atin na kung tayo ay merong paghihirap, kung ano man yung paghihirap natin ngayon, tapos nile-neglect natin yung gawain sa Panginoon, is we have to go back dito sa lesson na to na, di ba? Slashes nga to dahil sa pagsunod sa paggawa sa para sa Panginoon. So ang lesson na makikita natin dito is opposition may come from those closest to us, yet Paul kept going. Why? Because ang sabi dito, di ba, Jews, yung sabi sa binasa natin, of the Jews. Bakit? Di ba? Mga ano na to, ka-nation ni Jesus Cristo, itong mga kalahingan niya. Kahit na kalahin niya, kahit na ka-nation niya, still, he was beaten. So, sometimes sa buhay natin Kristyano, minsan yung magpapahirap sa atin, hindi man physical, emotionally, or ano man, tama, more emotionally, mga closest loved ones natin. Magmula nung naging save ka, maaaring yung asawa mo hindi, di ba? Or minsan nanay o tatay mo,
naging issue dahil nung naging save ka is nagbago ka na, yun ang sabi, di ba? Pero in reality, itong mga pangyayaring ito should not stop us from continuing the work for the Lord. Just like Paul, opposition came closest to him, yet Paul kept going. Verse 24, ano po ito? Ang sabi dito, sa 25, I mean, pakibasa po 2 Corinthians 11:25 ulit. Christ was a beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. I have been there in the deep. So again, ito po ay isang pangyayari na naman na hindi mo lubos maisip kung mangyayari sa akin to, anong gagawin ko. Roman beatings with rods were brutal and could cause lasting injury. Yung kanina po, hindi lang siya one night, okay ka na. Stoning, siya po ay nabato rin, no? Sa Acts 14:19, basahin po natin. Acts 14:19. Sabi dyan, di ba? Once I was stoned. Yes. Acts 14:19. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Amen. Ito pong ang isang verse sa Bible na munti ka pong tinangkang patayin si Paul by stoning him. No, it was very clear sa nabasa ni Sister Eunice. So there was an attempt to execute him by stoning. Ang sabi pa dito sa nabasa natin sa 24 sa 25, shipwrecks and being adrift in the sea for a night and day. This show the extreme cost of his missionary journey as he goes places to places, no? Siya po ay na-shipwreck, no, for a night and a day. So, makikita po natin dito as we travel, no, going to where God is leading us or where we should worship the Lord, like our Sunday worship, Bible study, shouldn't be an issue. Shouldn't be a burden. Kasi, kung tutuusin, wala naman talagang burden. Ang burden natin is yung laziness lang naman talaga eh. No? Tinatamad, or may tatamang schedule na hindi naman na dapat. No? Again, ito po makikita natin, nakita ko po dito si Paul na parang isang ama na sobrang laki ng concern sa flock. Na kasi, merong false apostles na gustong baguhin yung kanilang natutunan. Kaya si Paul po nagdo-double or nagdo-double time, sabihin mo na paalalahanan itong mga Corinthians na to about what they have learned. Ganun din po sa atin, kaya napaka-importante po ng isang pastor na hindi passive. Kasi kung passive ang isang pastor, lalo na po sa generation natin ngayon, masisway po talaga eh. Kasi maraming teachings na magandang pakinggan naman talaga. Pero ang kalaban kasi, sabi niya, hindi na siya mananakit ng physical. Ibibigay na ng lahat sa'yo. Huwag ka lang mag-serve according to what God wants us to serve. Ibibigay niya lahat ng comfort eh. Ito po yung pangako ng... ito po yung danger ngayon. Kaya ito nakita po to ni Paul eh. No? Nakita po ni Paul. Kaya makikita natin dito, ang lesson, God doesn't promise comfort, but He promises His presence in a storm. Ito naman po ang magandang panghawakan natin na sa time na tayo hirap na feeling natin, hindi natin kaya, hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon as long as ginagawa natin yung para sa Kanya. Ito po yung pangako ng Panginoon at dapat nating panghawakan. Kasi hindi po pwedeng maging vain
yung gawa natin para sa Panginoon, it will never be in vain. Ito po yung dapat natin tandaan. Kaya sa tuwing akala natin mahirap, akala natin hindi kaya, God will provide. Totoo po ito. Totoo po, alam ko sa kanya-kanyang personal na buhay natin, it is already proven. Minsan nakakalimutan natin bakit, kasi nabubulungan tayo ng kalaban. Nabubulungan po tayo. Kaya ito po, si Paul, no, just like our pastor is telling us na feeding us the word of God para tayo ma-remind. Kasi kung double time po ang kalaban, di ba? Kung double time pala ang pastor or ang preacher, ang nangangalaga sa church, mas nagka-quadruple time din yung kalaban. So, ito po yung gusto nating maunawaan. And verse 26, ano sabi? In journeyings often in perils. Basahin po natin yung 26 ulit. In journeyings often in perils of water, in perils of robbers, di ba? In perils by my own countryman. Ang sabi pa dito, in perils by my heathen, ay by the heathen. In perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Nakita niyo yung, ano ba yung perils sa other word? Danger. Di ba? Kung papalitan yung danger, yung perils ng danger, in dangers of waters, in dangers of robbers, di ba? Nanakawan. So again, perils by my own countryman. Again, in danger sa kanyang sariling kababayan, no? In dangers by the heathen, in dangers sa kanyang city. So again, makikita po natin dito na nilist ni Paul yung mga dangers, just like the natural elements, waters, wilderness, enemies, yung mga robbers, yung mga Jews, yung mga Gentiles, even yung mga false brethren. Perhaps the most painful kind of betrayal. Kaya nga po minsan, huwag po tayong panghinaan ng loob kung minsan kapatid pa natin yung sa atin. Mangyayari siguro yan na mayroon tayong may mga misunderstanding within the brethren, no? But it shouldn't be the reason why you will stop. No? Kasi magaling ang kalaban eh. But you have to remember, hindi yung kapatid natin yung kaaway natin. Si Satan yan, no? Kaya again, ang lesson po dito makikita natin, a servant of Christ walks through many dangers, yet keeps going by faith. Kaya nga sabi ni Paul, we walk by faith, not by sight. Di po ba? Kaya ito po yung dapat natin maalala na mangyayari ito pong mga danger na to. But again, God is there for us to guide us. Verse 27, ano pong sabi? In weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Paul highlights physical suffering. So kung kanina, yung mga elements, normal elements, whether people surround him, dito naman po, hina-highlight niya yung physical sufferings niya. Wala siyang tulog, siya ay gutom, siya ay uhaw, siya ay nagpa-fasting. Ang hirap nun, no? Huwag kaya tayo kumain ngayon, na-atin pa tayo. Minsan, galing office, gutom na gutom ka na, no? Ang motivation ko, ay, yung kainan dun sa bahay. Sali, pupunta ako. Eh, paano kung walang kainan, na-atin ka pa ba? Minsan, di ba, nagiging tama yung gagawin mo, pero mali yung motive, no? There is not glamorous, this is not a glamorous picture. It's a life of ongoing self-denial. Ito po talaga yung lack of proper clothing. Sabi niya, no, nakedness. Minsan, wala ka lang masuot. Eh, nasuot ko na to nung last Sunday. Ulitin ka naman, hindi mo na mag-church. Minsan, nagiging dahilan pa yung damit eh, no? Kaya hindi mag-church eh. Huwag naman sana, no? Minsan may mga ganun. Minsan, ay, hindi mo na mag-church. Yung damit ko, nagamit ko na to, nakita na nila to. Ano ka, artista? Ay, umulit. Huwag naman sana, no? Kaya nga maganda sa mga men, barong eh, pa kahit paulit-ulit, di ba? So, again, ito po isang examples lang na this shouldn't be
the reasons why we will stop. Kaya nga, it's a life of ongoing self-denial. Ang lesson na makikita natin dito, ministry often cost us our comfort, our pride, and security. Ito po yung magagawa lang ng tunay na may humility, no? Kasi kung minsan kung natatamaan na yung comfort natin, minsan marami ka ng masasabi, no? Minsan hindi naman masama intention mo, pero nasabi mo nakasakit ka na, no? Minsan marirealize natin to na minsan dahil nga hindi ka na komportable, no, sa ginagawa mo para sa kapatid, is magiging burden na sa'yo na, for example, ay, hindi mo na ako mag-church kasi ando doon si kapatid na ganito, kapatid na gano'n, hindi ako komportable sa kanya eh. Yung mga ganong mga ano lang, dahil nga hindi mo gusto yung karakas niya, yung mga ganon. So minsan, we judge people because of characters na hindi nag-a-align sa expectations natin. You know? Minsan, we have to remember, iba-iba kasi nga upbringing ng tao eh. No? As we grow old, marirealize natin to eh, na itong taong to, yung upbringing ng magulang niya iba kumpara sa akin. Kaya minsan, na-expect ko na ganito siya umacting, ganito dapat yung action niya, not knowing kung ano yung pinagdaanan ng kapatid na yun. Kaya minsan, we don't judge someone because napakatahimik niya, hindi ko to makakasundo. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan, kaya baka siya tahimik. Diba? Or minsan naman, puro joke to, puro nakaka-offend na, hindi mo rin alam bakit to puro joke. Baka, di ba may pinagdaraanan din, no? So again, hindi dapat maging dahilan yung ang comfortness natin para lang, di ba, huwag tayo magpatuloy sa gawain. Again, ministry often costs us our comfort, pride, and security. Verse 28, anong sabi dito? Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. So dito makikita natin, binanggit ni Paul yung the care of all the churches. Ito po talaga yung concern niya, yung burden ni Paul. Paul moved from physical suffering to emotional, diba? And spiritual burden. Ito po yung ina-highlight ni Paul sa verse na to. He carried the weight of the church's struggles. Kaya ang tunay na pastor, hindi talaga yan mapapakali. Pag merong isa sa kanyang flock na sisway, isa lang, hindi talaga hindi pwedeng, okay lang, isa lang naman yan eh. Hindi. Kasi soul yun eh. You were talking about soul. Kung talagang pastor tayo, kung talagang inatasan tayo ng Panginoon, no? He worried for their faith. Ito yung dahilan kung bakit nila nagsulat ng letter sa Corinthians. Sa kanilang maturity at sa kanilang purity in Christ. Kaya makikita natin dito yung tunay na manggagawa ng Panginoon eh, no? Hindi naman sa nagja-judge ka, pero nakita mo na yung member mo ng church is pag wala sa church is, 'di ba? Kung ano-anong ginagawa na alam naman natin kasalanan. Will you just let it go? No? Hindi mo ba siya kakausapin personal? Hindi mo ba siya i-reach out? Ito yung mga burden ng pastor na hindi pwedeng palagpasin niya kung talagang manggagawa siya. Pero kung nakita niya na, okay lang yan. Questionable yung mga ganong, even naman sa atin, di ba? I think naman, nabanggit na natin to. Kung nakita ko ni Brother Christian na may babae, hindi mo pwedeng palagpasin ni Brother Christian na, Brad, di ba? Hindi mo naman pwedeng hindi ako warningan, di ba? Ganun din po sa atin. Hindi lang ito trabaho lang ng pastor. Kasi we look after each other, no, as a Christian. Kaya dito makikita natin, real ministry involves deeply caring for others. Hindi lang po para sa sarili natin. Even when it hurts. Kaya minsan, masakit na sa bulsa, kailangan mong ilabas. Kasi you have the concern sa kapatid eh.
Di ba? Kahit wala ka na, hindi man financial or time. Di ba yung time na lang, na alam mo kailangan ng brethren ng time mo kasi nakikita mo nag-struggle siya for kung ano mang dahilan. Give your time, talk to him, di ba? Or nakita mo ng, financial, abutan mo, or walang, gustong-gusto talagang mag-church, walang pang taxi, walang pang sunduin natin. Di ba? Even when it hurts na mas maaga ako gigising sa kanya. Di ba? Minsan may mga ganong tayo eh. Pero, ang sabi nga dito, we're not doing it naman sa ating sarili, but we're doing it for the ministry. Kaya minsan, ito yung magpaparealize sa atin at magpapagaan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay na hindi naman natin ginagawa dati. Di po ba? Kaya nga po makikita natin ito, we have to care. Si Paul has the care of all the churches. So, verse 29, anong sabi dito? Who is weak and I am not weak? Tanong yan ha. Who is offended and born not? Anong ibig sabihin nito? Paul empathized with the weak and spiritually vulnerable. He shared their burdens and felt righteous anger. I burn not? Hindi ba ako nag-burn out? Hindi ba rin ako napapagod? Parang ganon. Kaya nga sabi niya, when believers were led astray, siya ay emotionally affected. Kaya makikita natin dito na as a ministry, as a pastor or a ministry ng isang church, dapat nakikiisa siya sa sakit or sa struggles ng kanyang people, flock. Just like Paul, kasi itong lesson na makukuha natin dito. Ministry means identifying with people's pain, not distancing ourselves from it. Just like what Paul did. Instead na, pwede naman siya magdistansya eh. Ang kukulit niya, sige, bahala kayo dyan. Diba? Problema niya na yan. Basta nasabihan ko na kayo. Minsan, takot tayong kumuha ng responsibility. Sige, sasabihan ko ng to once. Pag nasabi ko na, hindi na ako dyan. Hindi na ako responsible dyan. Advice na kita eh. No? Distansya na ako. Hindi, si Paul, hindi niya distansya yung sarili niya. He shared their burdens and even felt righteous, no? Nagalit man siya, pero yun yung tinatawag na righteous anger. Kaya minsan, wag po tayong magtampo kung merong, for example, si pastor feeling natin nagalit sa atin. Pero kung yung galit ni pastor is para makorek tayo, wag po tayong magalit, matuwa pa po tayo. Kasi just like Paul, he did this righteous anger. Kung siguro kung ilalagay mo to sa tono, yung sabi niya, hindi ba ako nasasaktan? Parang gano'n, burn na. Kung ilalagay mo to ng kung gagawin mo, di ba? Akala mo lang, wala. Kung lalagay mo lang to ng boses eh. Pagod na pagod. Buti ka na ako. Pagod na pagod. Di ba? So dito, okay lang magalit eh. Pero depende kung anong klaseng galit, di ba? So dito makita natin, merong righteous anger, kung tawagin. Normal na parenting na lang eh. Halos araw-araw nagagalit eh. Dahil di ba, Anika, how many times do I get angry? Oh, you never get angry. Because it's a righteous anger. So yung ganun po, no, may mga may mga pangyaring ganun po talaga. But again, we have to control ourselves na huwag pong maging yung anong tawag dun sa masamang anger na yun. Basta yun na yun, may tawag dun eh. So, ito po yung lesson na makikita natin sa ministry, means identifying with people's pain, not distancing ourselves from it. So, anong theological and practical themes ang makikita po natin dito? First, the cost of discipleship. Paul examples echoes Christ, no? Who suffered for the sake of others. True Christian leadership involves laying down one's life and not elevating oneself. Kaya dito makikita po natin
no, yung pastor po talaga or minister ng isang church is hindi siya after sa kanyang magigain, but he is after kung ano ang magigain ng flock. Kung ano, hindi siya dapat yung inaangat niya yung sarili niya more than Jesus Christ. Kasi talaga naman may makikita at makikita tayo na church so-called ng Panginoon na yung ministro yung sinasamba, ministro yung tao, di ba? Ministro yung sinasamba, no? Na sila lang ang pwedeng magbasa ng Bible at hindi kayo pwede, di ba? O Iglesia ni Cristo yan, for sure, number 1 yan. So again, ito po yung mga examples na alam natin. And again, marami pa po ito nangyayari sa current generation natin. Ano pa? Strength in weakness. O hindi ito strength in numbers, ha. So makikita natin dito, in the next chapter po, yung binanggit natin kanina sa introduction, Paul will say, when I am weak, then I am strong. Suffering reveals God's power at work in fragile vessels. Alam niyo po, totoo ito eh. Kasi minsan, pag feeling natin napakalakas natin, napakagaling natin, no? Ano naman yan, sinabi mo. Minsan, yung glory, hindi na unconsciously is natitake na natin eh. No? Minsan, nakakuha ka ng gantong award, nakakuha ka ng gantong bonus, promotion, and everything. Akala mo, sa sarili mo na eh. No? But not knowing, it's all because by the grace of God. Ganun lalo po sa ating gawain sa Panginoon. Minsan, doon po sa kahinaan natin, sabi nga dito ni Paul, when I am weak, then I am strong. Ano ibig sabihin nito? Kasi nandoon yung dependence natin sa Panginoon. Pag tayo po ay mahina, ito po yung ibig sabihin yan, wisdom dyan, na pag tayo po ay akala natin mahina tayo, ando doon yung dependency natin sa Panginoon. Pero kung feeling mo malakas ka, minsan, hindi ka na nga tumatawag sa Panginoon eh. Nasusundan niyo po, okay, ito po yung gustong parating ni Paul. When I am weak, then I am strong, because he shows 100% dependency with God. No, suffering reveals God's power. Kaya nga po, doon sa suffering natin, doon lang tayo tumatawag sa Panginoon actually. Diba? Madalas eh. Minsan, sa buhay mo na sobrang comfort, wala na si Jesus Christ sa ating, wala na yung Diyos sa ating, ano, minsan, oh, thank you Lord, ganun lang. Pero hindi ganun diin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero nung inalis ng Panginoon lahat, doon natin na-realize. Di ba, meron nga tayong turning point kung tawagin, di ba? Ganito po yung mga theological or practical themes na there is a strength in weakness. And that is the dependency po sa ating Panginoon. Ano pa po? Servant leadership. Ito naman po ay nung si Paul doesn't lead with dominance, no? Or wealth, but with compassion, humility, and shared suffering. Ito po yung napakagandang karakteristik ng isang leader ng church. Yung hindi po siya nagro-rule because of what he has. Hindi siya sikat dahil siya ay hindi siya sinusunod dahil siya ay sikat. Hindi siya nire-respeto dahil sa kung anong meron siyang nakuha sa buhay. Kaya nga naalala ko yung isang missionary. Pansin niyo, walang preacher na ayaw kung meron. For example, si Tom Cruise naging preacher. Sa tingin nyo, yung mga tao atin ng church dahil doon sa Word of God o dahil kay Tom Cruise? Hindi po ba? Ito yung isang, example lang, belittling Tom Cruise kasi malay mo, gamitin nga siya ba. Pero, isang example na ang servant ay just like Paul, he didn't have anything eh. Wala naman talaga siya eh. But again, dahil nga nagpagamit siya sa Panginoon with compassion, with humility, no? At siya po ay nakiramay sa mga suffering ng mga tao.
nakita yung servant leadership niya ng mga tao kay Paul. So ito po yung mga theological and practical themes na makikita natin doon sa nabasa natin. So how do we apply it in our Christian life? First, sa ministry leaders, sa mga magpapastor dyan, no? Ang tanong, are you willing to serve with even when it hurts? Do you measure success by sacrifice or by popularity? So if you measure your success by popularity, minsan gusto mo maging pastor kasi ngayon social media na no? Gusto mo maging makilala, you have to think twice. Or gusto mo ng likes and follows, you have to think twice. Baka hindi pagpapastorin gusto mo, baka influencer. So, di ba? Again, marami na, nakakalungkot lang. Meron nga akong relatives pastor daw siya sa Bohol. Pero bakla. Pero active siya na pastor. So paano ko sasabihin sa kanya na pero active siya, lagi siyang nasa social media, pero yung life hindi nagbago, ano pa rin siya. So paano yun? 'Di ba? Kasi may mga leaders na talaga ng church na ginagamit yung social media para lang makaakit ng mga so-called pastors. Ang dami nga ang babata nila, pastor na agad. So again, this is the danger pag wala talagang tamang servant yung church, no? Again, ano pa? For every believer, how can we apply this? How do you respond when trials come because of your faith? Paano po tayo mag-respond? Should we respond like Paul? Dahil dun sa mga trials sa pinagdaanan? Are you prepared to suffer for what's right like Paul did? So sa atin po ito sa lahat, tanong po ito sa ating lahat ng mga believer. Handa ba tayo dun sa mga sufferings na ating pagdaraanan? Huwag naman sana pagdaanan natin yung mga pinagdaanan ni Paul. Pero, are you ready? Oh, di ba? Minsan hindi naman. Imagine lang, paano sa ewan? May biglang dumating na terorista. Oh, tumayo doon. Lahat kayo, i-deny niyo si Christ. Kung hindi, paparilin ko kayo lahat. Ano gagawin natin lahat kung di-deny ba natin? Ano lang, parang isang malaking imahinasyon, di ba? So, paano yung mga ganong situation? Are we ready to proclaim the name of Christ or deny pag may mga ganong situation? Hindi malabong mangyari yun kasi may mga talagang taong gumagawa nun. Di ba? May mga churches nga na pinagbabaril yung mga Kristyano. So, I don't know. Pag dumating tayo sa time na yan, are we going to deny Christ? Ano pa? For the church, do we honor those who quietly serve and suffer behind the scenes? Meron to, marami to sa church natin. Do we pray for them? No? May mga tahimik na nagsiserve lang sa Panginoon sa church natin. Do we suffer behind the scenes? And suffer behind the scenes, do we honor them? So again, we have to pray for them. Do we have to, when we say honor, paano ba yung sasabihin mo honor? Hindi naman na at least we acknowledge them, di ba? Or maybe minsan through love give na hindi mo naman kailangan ibunyag dahil natuwa ka sa pagsaserve ng Panginoon dahil kahit hindi siya, di ba, nagsasabi and so on and so forth. Again, are we supporting our pastors, missionaries, and persecuted brethren? So again, as a believer po, sabi nga kanina, just like Paul, we just don't think of ourselves only. We have to care for others. Number one, sa pastor, lalo na kung ang pastor natin, alam naman natin na, di ba, tinalikuran yung marangyang trabaho, magandang sahod, para lang sa ministry. Of course, we have to have the burden na paano naman yung family niya. Graduate na si Josiah Di ba? Di ba? Paano naman yung, di ba, meron silang mga araw-araw na pangangailangan din, or ano, sa ano nila, sa pagstay, or sa missionaries na dumadalaw sa atin, kaya may mga mission, di ba? May mga mission pledges tayo, and so on. Again,
yung sa mga persecuted brethren, meaning sa mga kapatiran natin, alam natin nahihirapan, no? Hindi katulad ng mga ibang well-off na kapatiran natin. Meron po sa mga kapatiran na kailangan din ng support. Again, these are just few of the example how can we apply the lessons that we learn from Paul's life. And it should be an encouragement po sa bawat isa na wag po tayong susuko, wag po tayong hinto because of what's happening sa atin right now. Alam po, ngumingiti man tayo ngayon, pero bawat isa sa atin may mga pinagdaraan ng kanya-kanyang suffering. And sure ako dyan, kami rin, minsan siguro nakikita nyo kami si Sir Karen na laging masaya, pero may mga pinagdaraan din kami, may kanya-kanya lang tayong suffering. But again, it shouldn't stop us from serving the Lord or from, neglecting Christ at all. Now, the question that I want you to listen to hear tonight, and pag nilay-nilayan po natin, is how does Paul's suffering compare to today's image of Christian leadership? Or how does Paul's suffering compare to your suffering today? That's the one question. And what do you think hurt Paul more? Yung physical suffering or yung spiritual burden? Sa tingin natin, saan siya mas nasaktan? Yung spiritual burden niya sa church o yung physical suffering niya? Diba? In what ways can we carry the care for the church in our lives? Sa papaanong pamamaraan natin magagawa yung care for the church na binabanggit kanina? And last question, how can we develop endurance like Paul in the face of hardship? Siya po ay nampas, siya ay na-stoned, siya ay nakulong. Paano natin yan malalagpasan? Hindi na nangyayari sa atin yun. Pero tayo, may mga maliliit na sufferings, we fail. So ito po yung mga some of the realization how we are blessed this generation. Kaya si Paul, yung sulat niya sa Korinto, sulat po niya rin sa atin. Huwag po tayong magpasuway sa mga turo ng iba na maglalayo sa atin sa Panginoon. Or sa mga circumstances ng buhay natin na maaaring magpalayo sa atin sa Panginoon. Kasi andito na po tayo sa tamang katuruan, bakit pa tayo lalayo? Again, napakaganda po ng lesson and I hope meron po tayong natutunan at na-encourage po tayo. Kung meron pong clarification or katanungan po sa mga nabasa, wala na po. Sila mama may tanong. Kaya napaka-importante po yung assurance of salvation natin, no? Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng hindi maglong sa pag-serve sa Panginoon. Unang-una sa paghahanap ng church. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ipilit 'yun eh. No? Kasi again, as mentioned po, hindi pwedeng maging dahilan yung suffering natin para mag-serve sa Panginoon. At napakaganda po na itong reminder sa ating lahat na whatever happens, kung ikaw ay nakakalakad, go to the church kung saan po tayo magagamit ng Panginoon. And I hope ma-realize po natin ito, no? Not offensively, but with just like what Paul, hindi man ako galit ngayon, but with your righteous encouragement, Again, magandang gabi po sa lahat and I hope ay may natutunan po tayo. And let us close in prayer. Ay, prayer time po natin. Okay, sige po. Okay, next. Asan yung list? So, I would request 4 to, no? Saan nakasave? Sa LBC. LBC.
Sa Messenger yun. Oo, sa Dera. Ay, sa WhatsApp ako nagkano. Sa Messenger. LBC. Dera HPS. Dera lang. Oo, Dera. Meron din dito sa... Parang saan natin bubuksan? Sa LBC, no? LBC Home ES. Sige po, I would request. So, nauna tong kay Norel, no? 1, 2, 3. Joy. Norel Joy. Sige po, sa Dera. Sa Dera, I would request.